Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni DBM Secretary Amina Pangandaman sa mga kapalpakan sa 2026 National Budget. Dati-dati, napakataas ang paghanga, pagrespeto ko dito sa DBM Secretary. Ngayon, medyo na siya, nagpapalusot. Grabe talaga. It's all about leadership. Kung mahina ang Pangulo, down the line, mahina na rin, no? Palpak ang 2026 budget, ang daming insertion, ang daming mga project na natapos na, pinunduhan na naman. Ang DBM, tinanggap, sinabit ng DPWH, pinasa sa Kongreso. Ngayon, na-discover sa Kongreso, ang daming kapalpakan. Ito yung mga palusot ng DBM Secretary. Pakinggan nyo ha. Ito, sa Daily Tribune. Sabi niya, wala po kaming tao na kaya mag-check isa-isa sa mga projects na pinopropose ng DPWH. Di ba mandato ng DBM na i-scrutinize ang mga budget ng different departments? Hindi rason yung walang tao. Ito pa, Daily Tribune din na some items were pasted. Ano ba yan? DBM says it acted in good faith. Wala daw mali siya, nagkamali lang. Good faith when approving DPWH 2026 budget, trusting that on the ground, technical reviews were done. Budget Secretary Amina Pangandaman admitted some copy-pasted and duplicate projects slipped through due to the office lack of engineers. A line-by-line review with DPWH Secretary Vince Dizon is now underway, while DBM plans systems to flag vague and repeated entries. Ito ang exact statement ng DPWH Secretary, DBM. Sabi niya, to repeat, they, meaning DPWH, they submitted 700 pages with more than 15,000 line items. We don't even have a single engineer in our office. So, we acted on good faith. So, tanggapin nyo ba? Maganda ba ang dahilan ng DBM Secretary na wala kaming engineer kasalanan ng DPWH yan, nag-submit sila, hindi naman nila inayos. So, sinabit sa amin, tinanggap namin, inaprobahan namin, sinabit din sa Kongreso para maprobahan. Grabe naman, ano nang nangyari? What's happening? Kaya tama po si BP Sara. God save the Philippines. Itong ganitong klase ng leadership. Again, it's all about leadership. Sa nakikita ko lang, opinion ko lang ito. Kung mahina ang leader, down the line, yan? Naranasan ko yan nung nasa active service pa ako. Bantayan ko pag may mga battalion commanders kami, o brigade commanders na mga palpak. Ibang hindi magandang leadership, hindi magandang ipinapakita. Nako, ang mga sundalo sa baba, ganon din, relaxing, nang aabuso, hindi seryoso sa trabaho. Kasi nga ang leader, wala rin Kaya lang dumating ang panahon, nagseryoso na ang AFP or Army leadership. Hindi sila mag-appoint ng mga commanders na hindi professional o hindi Mula nung nagkaroon na kami ng mga matitinong commanders, down the line, kami sa baba, susunod din. Kasi, leadership by example. So, ito, DPWH, nangyari na nga, yung mga kapalpakan last year, worst budget in history.
Ito, 2026, expected sana na maganda ng resulta dahil may history na eh. Ang Pangulo, warning pa siya na I will veto. I-veto ko ang budget pag hindi nyo sundin ang National Expenditure Program. Mas gusto ko na lang reenacted budget kaysa yung i-chop-chop nyo na naman ang budget. Nako, only to find out. Sila pala, itong executive, DBM, Palacio, sila ang may problema. Nag-submit sila ng, anong tawag doon? Palpak na budget. Birin mo yan, natapos na yung project ng DPWH, pinunduhan na naman. Copy-paste niya eh. So kung hindi tayo nag-iingay ngayon, wala lang. Kung hindi binulgar ni na Congressman Ungab, PRRD pa noon, hindi pa siya na kidnap, Attorney Vic Rodriguez. Kung hindi sila nag-ingay last year, baka tuloy-tuloy lang yan. Nako, ang laking perang nawawala sa atin. Ang iba dyan, pinaghirapan natin. Yung pondo, pinaghirapan natin sa buwis. Ang iba, inutang. Bawat isang Pilipino, nasa 100, sabi ni Senator Gatchalian, 142,000 pesos ang utang ng isang Pilipino. Kasama ng mga bagong panganak. Ako, ikaw, may utang ka ng 142,000 pesos. Bilang share natin sa national debt na sobra 16 trillion na, magiging 17 trillion na. Utang ng utang. Budget ng budget, tapos nasasayang lang yung pera na yan sa mga ganitong kalakaran, lalo na sa DPWH. What a shame. Kaya no wonder yung mga 30 business groups naggawa na ng statement, very strongly worded statement na stop this shameful corruption. Tatak, bagong Pilipinas, mabuhay ang Pangulo! Bagong Pilipinas na talaga. Bago sa kalawakan ng korupsyon na nangyayari. Good luck. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Ang kasabihan, kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Boy, ug mo ni ang una niyang tanom nga lakatan, namunga na siya. So mo na ni ang saging ni Manoy Boy nga namunga na nga lakatan So namunga na gyud ang among mga lakatan. So kining saging ni Manoy nga ang putoson, walo ni siya ka sipi. Manoy ba? So dagang gyud og bunga og mga dagko pod So putoson para gyud nga sinaw ang iyang bunga. Adi ang melongoy, ito isan yan. Ay nagudol lang ko ada ta pati. So human na gyud sa pagputos. Pagyod kayo sa Ginoo nga nangunod ng akong saging. Sige. Ug karon mo na ni ang saging lakatan ni Manoy Iking nga namunga na. So sunod-sunod na gyud ni ang pagpamunga sa among lakatan. So siyam siya ka sipi. So dagang gyud ang bunga sa saging ni Manoy. Ang mga dagko pa gyud ang iya. So karon gisilupin. Mauna ay may salamat sa Ginoo sa pagsuporta sa among pagtanom, ingon man sa nagatan sa YouTube, nga nangunod ang among saging. Salamat pod. Salamat kaayo. Karon maupod ni ang among saging lakatan nga una namong tanom. Nga kadtong wala ginaabunuan na pa namunga, mo na ni siya. So harbisonon na gyud ni siya. So mo na pod ni ang namunga nga among saging lakatan. So kining among saging lakatan, kuan na siya kasipi. Kana siya 7. Ning una na nga namunga nga among saging,
kuan ni siya kasipi, 7 gyapon. Salamat kayo sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa YouTube sa pagsuporta sa among pagpananom.